Easy Love. Hi mga ka-Easy Law, yan ang bago nating intro music. So sana nagustuhan ninyo. Good day, ako si Attorney Chato Olivas. Ang pag-uusapan natin ngayon ay discipline methods that work, practical legal tools. Marami tayong napag-usapan sa videos 1 to 4 tungkol sa child discipline. Kung gusto nyong mapanood itong mga videos na to, inilagay ko ang link sa description box. Naintindihan na natin ang batas, child psychology at ang pagkakaiba ng disiplina at parusa. Oras na para sa practical application. Paano mo disiplinahin ang anak mo nang hindi gumagamit ng physical pain? Ang mga sumusunod na tools ay hindi lang effective kung hindi legal and safe sa ilalim ng Family Code at RA 7610 or ang Anti-Child Abuse Law. Una, dapat ang discipline ay may logical consequences. Tinuturo nito sa bata na ang kanilang aksyon ay may direct result na konektado sa ginagawa nila. Kumbaga, meron siyang cause and effect. Hindi ito isang arbitraryong parusa kung hindi natural outcome ng kanilang desisyon. Halimbawa, tinapon ng bata ang toy niya matapos sabihing huwag niyang itapon. Ang aksyon natin ay kunin ang toy at ilagay sa mataas na lugar sa loob ng isang oras o isang araw. Bakit ito effective? Matututunan ng bata ang cause and effect. Maintindihan niya na kung hindi niya aalagaan ang kanyang gamit, mawawala ito sa kanya. Ang pangalawang method ay time in or calm down corner, hindi time out. Ang time out ay ang pag-isolate ng bata. Madalas nagdudulot ito ng takot at pakiramdam na hindi sila mahal. Ang time in ay pag-regulate ng emotions kasama ang magulang. Halimbawa, nagtantrum ang bata sa mall dahil hindi nakuha ang toy na gusto. Ang aksyon ng magulang, dalhin ang bata sa isang tahimik na corner, maupo kasama nila at sabihin, alam kong galit ka dahil hindi natin nabili yung toy. Nandito si mommy or si daddy para tulungan kang kumalma. Bakit ito effective? Tinuturuan mo ang bata kung paanong i-manage ang kanilang emosyon imbis na saktan sila or iwan silang mag-isa sa kanilang kalituhan, lalong hindi nila maiintindihan. And the third method is positive reinforcement. Pagbibigay ng halaga sa tamang paggawa o sa tamang aksyon ng bata. Madalas nating napapansin ang bata kapag nagkakamali sila pero hindi natin sila pinapansin kapag tama ang ginagawa nila. Example, kusa niyang nilinis ang mesa pagkatapos kumain. Ang aksyon, purihin agad, sabihin ang galing, thank you sa pagligpit ng mesa ng kusa, I am proud of you. Bakit effective? Ang positive praise ay mas effective sa pagpapanatili ng good behavior kesa sa parusa. Pag-usapan natin ang legal at spiritual safety. Ang mga method na to ay protected ng batas dahil walang physical pain na ibinibigay. Kaya hindi ito pasok sa definition ng abuse sa ilalim ng RA 7610. Higit sa lahat, ang mga ito ay naaayon sa principles ng pagmamahal at compassion. Sabi ng Bible, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ang disiplina na may pasensya at kaamuan ay nagtuturo ng tunay na karakter. So in conclusion, nurturing with wisdom and love. Ang pagdidisiplina sa ating mga anak ay isa sa pinakadakilang responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin. Ito ay isang proseso na hindi lamang nagtuturo sa kanila ng tamang asal, kundi hinuhubog din sa kanilang pagkatao at ang kanilang relasyon sa atin. Discipline is love. Napatunayan natin sa guide na ito na ang tunay na disiplina ay nagmumula sa pagmamahal, hindi sa galit. Ito ay constructive, hindi destructive or nakakasira. Sa paglilipat mula sa punishment patungo sa teaching, hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating mga anak mula sa physical at emotional trauma, kundi pinoprotektahan din natin ang ating sarili mula sa legal na panganib ng RA 7610. Ang goal natin ay maging matalinong mga magulang na nauunawaan ang batas ng tao para protektahan ang pamilya
at sumusunod sa batas ng Diyos para hubugin ang karakter ng mga anak. Tandaan ang pangako ng Proverbs 22 verse 6. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Ang disiplina na may pagmamahal, pasensya at wisdom ay nagbubunga ng kinabukasan kung saan ang ating mga anak ay lalaking responsible, magalang at may takot sa Diyos. So ito ang discipline and law checklist. Nurturing with love, protecting with law. Ito ang listahan ng mga do's and don'ts. Ano yung mga do or dapat gawin, and these are protected by law. Una, be consistent. Magtakda ng rules na malinaw at sundin ang mga ito ng consistent. Pangalawa, talk calmly. Ipaliwanag sa bata kung bakit mali ang kanyang ginawa. Pangatlo, use logical consequences, yung cause and effect. Ang resulta ng disiplina ay may kaugnayan sa maling nagawa. Next, praise good behavior. Palakasin ang positive action sa pamamagitan ng pagpuri. And last, set limits or boundaries. Turuan ang bata ng responsibilidad at self-control. Ito naman ang mga don'ts or hindi dapat gawin. These are prohibited under RA 7610. Huwag gumamit ng mga implements katulad ng sinturon, tsinelas, patpat, or anumang bagay na nagbibigay ng physical pain. Do not hurt physically. Huwag sampal, sipa o namang pagpalo na nagdudulot ng pasa, sugat o marka. Do not humiliate. Huwag ipahiya ang bata sa harap ng maraming tao bilang disiplina. Do not commit psychological abuse. Huwag magbanta, huwag ikulong ang bata sa madilim na lugar o gumamit ng masasakit na salita na nagdudulot ng trauma. And last, and very important, do not discipline while angry. Huwag magdesisyon kapag mainit ang ulo para maiwasan ang excessive force. Hanggang dito na lamang muna tayo. God bless you.